Guys, kung makikita niyo may hawak akong basahan. Kasi itong basahan na to, ipaprank ko si Idmar. Tulog siya, napagod kasi siya sa haba ng biyahe namin kanina. Kaya, let's go, pagtripa natin. Continue on to East Service Road exit, then turn left onto East Service Road. Tra. Oh. Hi, bye Manila. Sa mga oras na to, sobrang nagdahan-dahan talaga ako sa mga galawan ko. Natatakot kasi ako baka magising siya or mabuking ako na ipaprank ko na naman siya. Tapos nahirapan pa ako mag-set up ng camera. Since cellphone lang kasi ang gamit ko. Tapos tingnan nyo naman yung background ko. Diyos ko Mio, pagpasensyahan nyo na. Sa mga batang nanonood dyan, huwag nyo itong gagayahin ha, dahil para lang to sa aming mga matatanda. Pero don't worry, dahil itong ginawa ko, nagbasa ako ng tela, tapos yung palanggana nilagyan ko din siya ng tubig, tapos gumamit ako ng kahoy, yung bararasanan pag naglalaba, para sigurado talaga na walang masusunog na bagay. Tapos niligpit ko muna yung mga bagay-bagay dyan na malapit dun sa paglalagyan ko ng apoy. Kasi kung makikita nyo dyan ko ilalagay yung apoy. Doon yan sa may harapan niya talaga mismo. Para yung talagang pagbako niya makikita niya talaga yung apoy. Tapos ma-fail niya talaga ng bongga yung ating Frank sa kanya. Sarap ng tulog niya. Tapos didisturbuhin natin. Sorry. Grabe, pagod talaga siya. Ang layo kasi ng biniyahe namin mula dito sa amin. Papunta kaming Santa Rosa, Laguna. Tapos pabalik pa dito sa amin. Kaya malayo talaga, pagod talaga siya. Tapos, nandito pa yung jowa niyang walang magawa sa buhay kundi mang prank. At sa mga puntong ito ay tatabihan ko na siyang muli. Para kunyari, nasa tabi niya lang talaga ako. Hindi ako umalis kanina simula nung paghiga niya. Diyos ko, patawarin mo naman ako. Sorry, Fal. I love you so much. Sunog pa naman. Ano pa, nasunog pa naman. Ano ba yan? Oh shit! Oh shit! Oh shit! Ginagawa ko pa. Gago!